guys, welcome back to my channel. So today, it's another beautiful day here in Switzerland. So nasa Zurich tayo ngayon guys, pero we will be doing a day trip to Lucerne. So Lucerne is just mga 40-minute train ride from Zurich. So from my hostel, dyan lang banda yung hostel ko, maglalakad tayo ng mga around 10 to 15 minutes going to Zurich HB or yung Zurich main station. And then from Zurich main station, sasakay tayo ng train papuntang Lucerne. Kasama na rin to sa Eurail, sa nabili ko na 30 days Eurail pass sa Europe, no? So wala na tayong babayaran, wala ring reservation, which I like kasi in the past kung naalala nyo, no, lagi may mga reservation yung mga trains from one country to another. Pero pag dito lang sa within Switzerland, usually wala ng reservation. So yan na. Hindi pa ako actually nagbubook ng aking train kasi hindi ko alam kung anong oras ako makakadating doon. It's currently around 9ish AM. So before 10 makakadating na tayo doon. I think ibubook ko na lang yung mga around 10:30. Yun yata yung next na train. Parang hourly naman. Hourly yung train from Zurich to Lucerne. Tapos na-check ko na ano yung pinaka-last na train from Lucerne back to Zurich. Mga 11:30 PM pa daw. We can have a long day in Lucerne. Ang lamig na naman, B. Ano bang weather yan? Kaya naman yung lamig, pero pag sumahampas yung hangin, yung ganyan, nagdodoble yung lamig. But this is Zurich, guys, no? Grabe. Very peaceful city. Yan na naman yung tram. Kasi wala pa ako nakikitang bus talaga. I'm not sure kung merong bus dito sa Zurich, pero puro tram lang yung nakikita ko. Tapos wala din masyadong pedestrian lane, ganyan lang. Kapag tatawid ka, titingin ka lang kung merong dadaan or wala. So again, kung naalala nyo na yung Switzerland kasi yung pinakataas may Zurich, tas Lucerne, Interlaken, di ba? Pababa tayo. Pwede namang lumipat na kayo ng Lucerne. Pero ako nagstay lang ako sa Zurich, magdi-day trip na lang ako kasi hassle yung mag-check out na naman ako dito, tapos antayin ko na naman yung check-in time sa Lucerne, tapos mag-check out na naman ako. So sabi ko, magstay na lang ako ng 2 nights dito sa Lucerne, sa Zurich. Total malapit lang naman yung Lucerne para hindi na tayo pa check out. Grabe ang peaceful guys, tapos yung mga ibon, tignan nyo, no? Freely lang sila nakakalipad-lipad dyan. Yung ilo, yung lake, yung tao. Grabe yung symbiotic relationship. No? Ang ganda nung nila dito, ecosystem. Parang ang sarap mamuhay dito, pero medyo tahimik siya, no? Pero siguro kung may work ka naman, tapos may mga friends ka dito, kaya rin naman. Pero ang tahimik niya talaga, no? Zurich. Guys, tignan nyo, parang painting, no? Oh. Okay guys, we're back to Zurich HB or Zurich main station. Ito siya. Okay guys, again using my Eurail Interrail app, I will plan my trip for today. So ayan, from Zurich main station to Lucerne. Tas departure now. For example, baka mayroong available now. So plan my journey. So ang earliest daw is 10. Ayan, naabot pa tayo. It's 9:51. Baka makaabot tayo sa 10:10. So save journey. Tapos pag na-save mo na siya, napupunta na siya sa my trip. Okay, hanapin lang natin yung trip na yon. Today is January 7. Ayan, Lucerne HB to Lucerne. I-tick mo lang itong travel day. Ayan, diba na-tick ko na siya. Pag na-tick mo na, nandiyan na siya sa my pass mo. And then show ticket. And this, tama na ba to? Ayan, Zurich to Lucerne. This is my QR code. This will serve as my ticket. As easy as that. Kaya very nice na may mga ganito na kayo, no? Especially sa Switzerland, I think mahal yung mga trains dito. Pero aabot kaya ako 20 minutes na lang before. Check na natin kung saang platform tayo sasakay, no? To Lucerne. Guys, makikita nyo naman yung mga different trips dito, no? Tapos nakita ko na yung sa akin ito. 10:10 Lucerne via Zug. So, platform or gate 6. Punta tayo sa gate number 6. Diba? Easy lang. Easy lang siya gamitin.
Especially kapag mga walang reservation. Ang convenient nitong Urel kapag walang reservation. Kasi, for example, hindi ako makaabot sa train na to. Mag-book lang ako sa next na trip. Wala rin pa rin bayad kasi nga unlimited yung kinuha ko, no? Ay, may mga gate numbers naman sila dyan. 3, 10, 11. So, 3 to 10 tayo. Diretso lang. Guys, may malaki din silang screen. Kung makikita mo lahat ng trips dyan. So, gate number 6 tayo. Yan guys, nakita ko na yung train ko. Ayan, platform number 6 to Luzerne. 10-10. Sorry. Ay, ang cute. Ang cute niya, sir. Munti kayo magkabanggaan. Sabi niya, shh, ako. Sorry. Sorry. So, ito, pag walang ang bilis ko ma-distract. Wait lang, focus Marvin Al. So, pag walang reservation na ganito, free seating lang ang alam ko pag ganito eh. Since wala siyang, ay, hindi ako sure. Yun ang hindi ako sure. Paano kaya papasok lang ako? Sarado naman kasi yung mga gates. Ayun o, ito na yung train. Pero sarado yung mga pinto. Or hindi pa ito yung train namin. Ito lang kaya, ino-open lang kaya to. Tama kaya na pumasok lang ako. Wala, ito na yun. Wala naman kasi, walang harang kasi. Dire-diretso lang sa train, no? Pero nakita ko naman yan sa Zurich, Luzerne. Mas free seating lang. Pwede doon tayo sa taas. Para ma-experience natin yung taas. Yun guys, nagtanong ako sa isang pasahero. Sabi ko na, excuse me, this is my ticket. Is this enough? Sabi niya, that is enough. Okay. Ang galing. Ang convenient, ate. Sasakay ka lang ng train. Wala nang check-check. From the train station, galing ka sa labas, pumasok ka ng train station, tapos may ganito ka lang, pasok ka lang sa train, ipapush mo lang po, tapos pasok ka na, tapos hindi po siya crowded. Look, hindi nga siya mapupuno eh. Ayan, malapit na mag 10, tapos 10-10 to aalis. Look, di ba, may mga pa-table. Ito good for 2, ito good for 4. Tapos meron kayong pa-table dito. Sige, convenience check, boom. Diba? Very convenient. Hi guys, we're going to Luzerne. It's currently 10. Nagugutom na naman ako. Ilalaban ko to guys. Itong intermittent fasting. Medyo nakakagutom siya. Pero feeling ko, pero ang na-notice ko, di ba nagugutom ako? Tapos pag kumain na ako, ang bilis ko mabusog. Dito sa di ba tinatry ko hindi ko mag-breakfast ganun. Tapos pag kumakain na ako, kagaya ng McDo, salad lang yung kinain ko no. Wala pa akong kalahati sa salad, busog na ako. Parang fina-force ko na lang yung sarili ko na ubusin yung salad. Ganun ba yun? Ewan ko, try natin. Tignan natin in the next few days no. Basta hindi ako nagbe-breakfast. Tapos pag kumakain ako, ang bilis ko mabusog na. Please tignan nyo yung yung view ng train. Oh my god. Grabe, ang scenic, no? Ang ganda, guys. Wow. Ang ganda. Yan. Medyo pogi din yan, no? Mamili na lang kaya kung saan yung magandang view. Parehas naman maganda. Pero ang ganda talaga ng view, oh. Huh? Kasi nakakatawa kasi kanina, doon pala ako nakaupo sa first class. Meron palang first class, second class. Yung ticket ko hindi naman first class. So, meron kasing chinecheck nila yung tickets dito. Tapos nung chineck, sabi nila, sorry, this is not first class. Lumipat ako dito. Okay naman kasi yung nilipatan ko, ayun nga, merong pogi dito sa gilid ko. Okay na din. Ganda guys, tignan nyo yung view pa lang ng train. Parang nagtutour ka na, no? Ang ganda. Alam mo, may snow na dito. Malamig yata dito. Oh, may mga tipak-tipak na lang snow. Oh my god. Kita nyo ba guys, medyo maaraw lang. Pero grabe no, ang scenic. Yung parang nasa train ka pa lang. Parang solve ka na. Yung parang meron pang dun, mountain na snow. Tapos may lake dito. Grabe. And just like that, nakarating na tayo dito sa Luzerne. Actually, nabitin ako sa biyahe. Kasi nag-enjoy ako sa mga nakikita ko, ang scenic. Tapos sabi ko, ay, andito na agad. Parang I want more. Parang gusto ko more than 40 minutes. But this is the Luzerne train station, guys. Yan. Pwede siyang ganyang spelling ng Luzerne. Pwede rin letter C. So, mamili na lang kayo. But basically, that's the
train station. Okay, so this is our itinerary for today. So, actually, 8 yung nakasulat ko dito. Pero yung 4 is malalapit lang. Yung next na 4, sasakay pa yata. So, we start muna with the first 4. Lake Luzerne. Next is Chapel Wooden Bridge. The third is the Old Medieval Town. And then the fourth one is Chapel Square. Hofkirche. And then meron pa ako number 5 to 8, but later na lang natin sila alalahanin. To have a look, ito yung aking itinerary sa Luzerne. Pwede nyo ma-screenshot if you want. Ang scenic talaga ng train rides kasi parang nagsimula siya sa mga malake-lake, tapos meron mga old villages, tapos biglang naging snow mountain. Parang merong transition, no? May transition yung sceneries na nakikita mo sa train. Ay, may kalapate. I think this is Lake Luzerne na, no? Pansin ko dito sa Switzerland, ang dami talaga nilang lake kasi diba may 7,000 plus silang lake. Wait lang, gwapo pala nito. Actually guys, merong sikat na mountain dito sa Luzerne. It's called Mount Titlis. Yung sa vlog ni Bea Alonzo tsaka ni Dominic Roque, nung nag-Switzerland sila, pumunta sila dito sa Luzerne. And then nag-Mount Titlis sila. Actually meron mga ganong tour sa Klook. You can book it on Klook using my discount code Marvin Samaco Klook. Pero kasi parang it will take a day of your itinerary eh. So if mag-Mount Titlis ako, parang more on naka-focus lang talaga ako sa Mount Titlis. Sabi ko, parang this time gusto ko lang makita muna yung city ng Luzerne. Alam mo yun, parang chill lang. Gusto ko talaga mag-walk-walk muna. And then I don't have like 2 days kasi for Luzerne eh. I only have 1 day for Luzerne. So sabi ko, okay, next time na lang yung Mount Titlis, no? But if you want, kung marami kayong time, you may also consider going to that mountain. The Mount Titlis. Hi guys, ayun na yung bridge. Ito yung bridge. Ayan yung Chapel Wooden Bridge. Ayan. Oh my gosh, andito na siya. Okay. The Chapel Bridge. So this is the oldest covered bridge in Europe, no? Parang na-construct siya. Sobrang tagal na, nakalimutan ko lang yung date. Mga 1300s pa. Ganyan. Ay, cute. Selfie. Super lapit niya lang. Ay, ito lang yung Luzerne train station, no? Luzerne train station yan. Tapos pagkalabas nyo, ayun na siya. The Chapel Wooden Bridge. Tara, pasok tayo. Lakarin natin. Maglakad tayo sa oldest covered bridge in Europe. Ang dami ng bike. Alam mo, pag nandito ka sa Europe, especially dito sa Switzerland, parang pag naglalakad ka sa loob ng painting, no? Alam mo, gusto ko ng Swiss chocolate. It's already 11. 12 tayo magla-lunch because I'm skipping breakfast, di ba? Panindigan natin to. But I'm so excited na sa Swiss chocolate. Pansin ko talaga sa mga ilog ng Switzerland, guys. Sobrang linis, no? Paano kaya nila na-maintain yung... Tingnan mo yung clear na clear. Ayan o. Lagi may mga ducks, no? Paano nila na-maintain yung ganyang kalinis na river? Nasa city siya, guys, no? Grabe naman. Sobrang linis. Parang pwede mong inumin. No? Paano nila na-maintain yung ganyang kalinis na river na nasa city, di ba? Maraming tao. Or baka hindi talaga sobrang populated ng Switzerland, no? Kasi even their big cities, Zurich, Luzerne, hindi ako naka-feel na parang may area na super crowded. Parang ganun lang, chill life lang sila. Akarin natin itong Chapel Wooden Bridge. Charan! Ayan o. May mga painting sa ano, sa kanyang taas. Oh! Grabe yung serenity na ginigive ng ano, no, Luzerne or lang Switzerland in general. Tingnan niyo, Diyan lang sila, palangoy-langoy lang yung mga ibon. Bakit dito walang painting? Doon sa may front lang. Guys, ladies and gentlemen, Luzerne. Ay, may Starbucks doon, no? Pero wag tayo mag-Starbucks, mag-local ano tayo. Local Swiss chocolate.
Akala ko guys parang pawid yung kanilang bubong. Hindi pala oh. Parang ano siya. Bato ba yan? Bato-bato na may kahoy no. Grabe sa pawid no. Parang naalala ko kasi mga bridge sa probinsya natin na parang mga, di ba mga pawid minsan yung ganun. Hindi pala sa pawid. Yung itsura niya kasi parang ganun. masyado ko namang in-underestimate ang Luzerne. Hindi pala. Sorry na Luzerne. Mukha kasing pawid eh. Hindi pala guys. Pero yung bridge niya kahoy. Pero yung bubong niya parang mga bato-bato na parang ginanong-ganon. In-assemble nila. Okay, so ayan. Natapos na tayo sa Lake Luzerne. This is Lake Luzerne and then Chapel Bridge. Nagugutom na talaga ako. Pwede ba kumain na tayo? Ayan, lakad-lakarin muna natin yung area dito. Ay, may mga prutas-prutas din sila dito. How much yung ganun? 4.80 yung kilo ng apple. 4.80 francs. Yan o, may mga gulay-gulay din sila dito. Taray na may market sila along the lake. Titignan nyo yung upuan nila, ang sosyal. Lakas maka-OOTD ng upuan nila, no? Mahal kaya dito. Parang gusto ko mag Swiss chocolate dyan. Ayan, meron nakasulat dito na presyo. Wala palang presyo dyan. Ayan, kasi check natin yung mga presyo nila dito. Ayun, ba't walang presyo? Hindi sila naglalagay ng presyo sa labas. Baka daw kasi matakot yung mga tao na yung pagtingin mo palang, ay, 8 francs. So hindi nila nilalagay ng presyo sa labas para pag nakapasok ka na sa loob, mahihiya ka ng lumabas. Marketing strategy. Charis. May Starbucks, pero wag na tayo mag-Starbucks. So yung check lang natin yung mga menu nila. Kasi 11:15 pa lang, ayoko mag-cheat. Ayoko, focus ako sa 12 ako magla-lunch, no? 45 minutes pa. Ayan na tayo mag-lunch. Guys, meron din mga tinapay dito. Magkano? Ayun, mga ano lang naman, 2 francs. Magkano lang yan? 120, 130. Ito, 1.50 francs nga lang eh. O, mga 100 lang. Pero mahal pa rin, no? Kasi isang tinapay, 100. Pero, kung mabubusog ka naman, itong malaking malaki 4.9 francs oh. Pero busog na busog ka dyan. Cute si. Ay, may doggy. Hello. Ay, hindi niya ako naintindihan. Baka kasi yung language niya is hindi English, no? Bonjour. Ay, hindi rin. Ano kaya ang hilaw ng Germany? Hindi ko alam. Nandito na tayo sa old medieval town, yung old town ng Luzerne. Actually, dito lang naman. Ayun na yung lake, no? That's the lake. Umakyat lang ako ng may hagdan lang dyan. Going to the old town. Tara, explore natin yung old town, ha? Oh. Grabe yung architecture nila, no? Marami ding relo ba yan? Mga alahas. Ayan na relo. Parang mahilig sa relo yung mga taga Switzerland. Tama kasi yung Swatch, di ba? Yung Swatch na relo, I think it's a Swiss company, no? Swatch. Hindi yung sa Divisoria na Swatch, guys, ha? Kilala ko kayo yung Swatch nyo, binili nyo lang yan sa Quiapo. Hindi joke. Kasi dati may nakita ko yung kaibigan ko yung kanyang Swatch, nagkabaliktad yung letter C tsaka letter H, naging Swak. Imbis na Swatch. Hindi joke. Ayun guys, ang ganda dito. Nga no, parang old nga siya, old town ang vibe niya. Sobrang chill din ang Luzerne. Parang nakakaya dito kung yung taong bida-bida ka. For example, di ba tayong mga Pilipino, may ingay tayo. Dinamay ko lang yung sarili ko ha, kasi minsan maingay din ako. Parang ano ka dito pag mag-ingay ka, parang mag-i-echo, tapos parang lahat magtitinginan sa'yo. Sino yung maingay doon? Kasi lahat sila ano lang, chill lang, composed lang. Like, ganda-gandahan lang yung labanan. Bawal dito yung parang mga ano ka, magaslaw-gaslaw. So bawal ako dito. Ako pala yung bawal dito. Diba ang ganda, oh. Kasi mga tao, chill-chill lang. Merong fountain dito sa gitna. Ayan guys, so lucky me. Dito pala yun. Akala ko sa China or sa Japan. Ayan. We make you lucky. Hala, gusto ko yon. I want lucky. Hindi joke.
ay, parang pwede ka rin gawing lalaki. Ganun, make you lucky. It's either gagawin ka lalaki or gagawing malaki yung sayo. Choose your battle. Choose your weapon. Ano gusto niyo? Basta ayoko dun sa gagawin akong lalaki. Joke. So nakikita natin yung pagkakaiba-iba ng medyo na mga kultura ng bawat bansa, no? Sa Spain yung tao parang mga outgoing, mga despacito. Pero di ba parang pag ganun sila doon. Tapos si ano naman, si Paris more on social cafe. Grabe yung cafe culture, yung cafe-cafe ka lang sa labas. Tapos parang Emily in Paris ka lang. Tapos yung mga tao parang very conscious sa health nila, jogging, di ba ganun? Dito naman more on laid back lang talaga, parang bawal maingay, pero pag Pilipino pwedeng mag-iingay. No, bawal dito yung sobrang ingay, guys. Ano ka lang, dapat chill ka lang, compose, parang gano'n. Diba, lakad-lakad lang tayo sa Old Town. Ganda rin dun. Ano kaya dun? Ay, meron ding bridge dito, pero hindi siya yung wooden bridge. Ano kaya ang bridge na yan? Sige, lakad tayo papunta dun sa kabila. Parang iniikot ko lang itong lake na to. Ganun lang talaga yung labanan dito. Lakad-lakad ka lang sa Old Town. Tingin-tingin ka lang sa mga pwede mong mabili. Ayan, o. Ayan kaya yung Mount Titlis, no? Kasi parang lagi ko nakikita yung bundok na yan. Na parang snowy. Kasi ito yung kanilang lake, oh. Grabe yung buga dun. Likod ko meron nagtutour. Si ate na naka-red, siya yung parang tour guide. Tapos yung mga tao, meron lang sila mga earphone. Tapos si ate nagsasalita siya sa kanyang... So kahit malayo ka sa kanya, ayan o, sila. Kahit malayo ka sa kanya, madidinig mo yung sinasabi ni ate. Ayan. Walking tour ba yan? Pero ang salita ni ate is parang German ba yan? Oo, parang German. Ang hula lang ako kasi hindi ko naman naintindihan. Ayan sila, if gusto mo mag-walking tour, sama ka sa kanila. Ako umuupo-upo lang ako dito, nakatingin lang ako sa view. Tapos parang ina-appreciate ko lang yung beauty ng grabe, ang ganda. And I'm so grateful na na-experience ko yung mga gitong bagay. Ay, beautiful earth. Guys, it's 15 minutes before 12. So sabi ko, ay maghanap ako ng grocery kasi nagkaroon ako ng idea, may babae doon. Kumakain siya dyan sa may lake. Ang saya kumain dito, oh. Yung parang picnic ka lang, so makakatipid pa tayo. Sabi ko, ay maghanap ako ng grocery. Tapos maghanap tayo doon ng mga kakainin natin. Tapos dito tayo kumain. Parang ang saya, no? Although masarap din mag-restaurant, pero masaya din dito. Guys, meron akong picture. May mga nakasalubong ko ng mga Asian. I'm not sure kung anong lahi nila kasi magaling sila mag-English. Parang feeling ko sa US sila nakatira or somewhere na nag-i-English. Pero mga Asian looking sila. Sabi ko, kanit. Ayan, meron akong picture. Luzerne. Tcharan! Finally, I'm happy na ako. May magkaroon ako ng isa or dalawang picture. Happy na ako. Ano, marami mga bike dito, guys. Kasi yung mga tao nagbo-bike lang sila. Paano kaya yan? Private velos. May app silang ginagamit? I think you can just pay using card. Hindi ako sure. And guys, meron ulit Co-op. Yung supermarket, grocery store, no? Na dito lang din siya sa may Luzerne train station kung saan tayo bumaba kanina. Nasa ground floor yung ground. So magano ka lang. Babalak ka lang ng isa pa sa may basement. Nandito na yung Co-op. Tara, bili tayo ng ating lunch here. Guys, tingin tayo ng makakain dito sa Co-op. Mag-salad ulit ako. So, ano bang masarap na salad dito? Ito guys, 4.95 francs tuna salad. Mag-tuna tayo siguro. Meron ding mga different Mexican chicken. Ganyan. Ito parang veggie lang. So, 2.95 francs. Magkano yun? Ay, di pala. 4, sorry. 4.95. 5 pala. Tama ba? 4. Okay. 4.95 francs. So, magkano yun? Mga 300 pesos na. So, this is our salad. And then, magprutas tayo. Yung mga prutas. Again, pwede nating ikilo. Kung hindi naman tayo, ayun, pwedeng kaya nung ginawa ni nanay, kukuha ka lang ng isa, hindi nakikilo mo. Anong ipapro? Etong kinahin natin ng mangga na ang hirap kainin.
kahapon. Ayan, marami naman mga prutas dito. Pero parang gusto ko ng saging. Sige, magsaging lang ako. Again, pag ikikilo natin yung saging, dapat alam mo yung code, ha? Honesty policy dito sa Switzerland. Code number 100. So, ikilo na natin siya. Saan ba yung mga kiluhan dito? Ayun. So, ito mo siya gagawin, guys. So, ilalagay mo siya. And then, ayun yung kilo niya, 0.2. Tapos, lalagay mo yung code, 100. Tapos, unpack. Yan na. Meron ka ng, so, ang price niya is 0.55 francs. So, mga 30 pesos, ganun, 30 plus. Not bad. Meron na tayong lunch for mga magana na. Not bad lang, no? Mga 300 plus pesos. Tapos, bibili ako ng, gusto ko talaga ng Swiss chocolate, guys. Maghanap ako ng Swiss choco. Saka gusto ko ng paste ng bread. Pwede ba mag-cheat day? Cheat day. No, parang gusto ko niyan kaso ang laki. Pag ganyan yung bibilhin ko, dapat yan na yung lunch ko kasi malaki siya eh. Pero 1.5 lang, guys. Wala pang 100 pesos. No, pwede rin kayo mamili ng mga tinapay sa grocery na lang. Pero gusto ko talaga mag-pastry. Ang daming croissant. Ang daming options. Ito oh. 1.95 francs. Cream brulee. Shucks. Parang gusto ko ng cream brulee. Ay, hindi pala brulee. Cream broccoli. Cream broccoli. So yun guys, we're gonna do our picnic na by the lake. So ito yung mga nabili ko. Nakikita nyo ba? Medyo malayo pala ako. Pakita ko lang sa inyo yung ating kakainin. Ang mura lang. Ang binayaran ko mga 6.8 francs. Magkano yung 6.8 francs? Like mga 420. Ganun lang siya. Wala pong 500 pesos. At ito na yung mga nabili ko. Papakita ko sa inyo dyan, ha? Ito yung nabili ko na salad. Tuna salad. Mga around 4.95 francs. And then, bumili ako ng chocolate croissant. Pasaway for our dessert. And then, banana. So, ito. Tatlo na siya. Ang nagastos ko is, ayun nga, 4.8, 6.8 francs, no? 6.8 francs. Although wala pa akong inumin kasi nga gusto ko ng Swiss choco. Wala akong makitang choco doon sa grocery, more on coffee lang. So, sabi ko mamaya na nga lang ako bibili. Itong utensils may bayad siya na 0.10 francs. Mga 6 pesos lang naman, guys. So, bumili na ako ng utensils. Actually, ini-expect ko talaga na kapag nag-Switzerland ako, every meal ko mga 2,000 pesos. Ganun. Kasi parang everyone is saying super expensive ng Switzerland. So parang yung utak ko, naka-condition na ako na, okay, my gosh, I'm gonna spend 2,000 per meal, the minimum. Pero guys, 400 pesos. Kaya naman pala. Pero wala pa pala akong drinks. Sabihin nyo na lang 500 pesos including drinks. Kung magtutubig lang kayo or something, nasa na yung sauce. Pero kung mag-grocery lang kayo kagaya dito, hindi naman pala siya, hindi siya yung parang bansa na OA na hindi ka na makakain. Tsaka dito yung grocery store nila, guys, very accessible. Laging may Co-op, Aldi, di ba, nandyan lang sa mga train stations. Tsaka marami ding bumibili ng mga ganito. Pansin ko kanina doon nung nag-grocery ako. Marami ding bumibili ng mga ganito, mga salad, mga prutas. Tapos for sure, yun din yung ila-lunch nila. So nasa ano lang naman talaga, nasa diskarte mo lang kung paano mo iso-survive yung trip mo. Hindi mo naman kailangan gumastos ng sobrang laki. Pero if meron kang panggastos, why not? 'Di ba? Nandito ka na rin din naman, push mo na. Ako, personal preference ko lang yung ganito. Kasi nai-enjoy ko naman yung mag-picnic dito. No? Pero siguro minsan, kakain tayo sa restaurant. Minsan, one of these days, para matry lang natin kung magkano talaga yung presyo sa restaurant. Ay, ang sarap ng tuna. Makikita nyo ba? May tuna, may mga carrots, lettuce, may corn. Yan. Nasa may park ako, guys, so maraming dumadaan. But it's okay, hindi lang naman ako mag-isa. Yun sa kabilang upuan may kumakain din. Kanina si ate dito. Dito ko nga nakita si ate na kumakain, kaya na-inspire ako na mag-grocery. Sarap. Tsaka yung carrots.
Yung texture ng carrots na hiniwa-hiwa niya ng maliit, merong crunch. Kaso malamig, no? Winter kasi, kaya medyo malamig yung pagkain. Diba? This is a dream. Makapag-picnic ka sa Switzerland. Done! So after salad, gumain naman tayo ng banana. Yung problema ko lang guys, kasi mga prutas nila super lamig, no? Parang di na nila kailangan ng ref. Minsan nagingilo nga yung ngipin ko kasi pag kinakain ko, ang lamig, nangingilo ako. Ang sila ng life nila dito. Chill life ba? Parang ang sarap to. Parang dito talaga kung may problema ka, tapos tumambay ka dito, marirelax ka talaga. So walang tignan nyo. Tahimik, peaceful, yung mga tao hindi super ingay. No? Tapos kakain ka ng healthy para maging healthy din yung iyong mind. Pero nakikrave talaga ako ng chocolate. Okay na yan guys, lokohin natin yung sarili natin, sir. Kasi dito sa di ba, Swiss chocolate, so dapat i-try natin yung kanilang best food, Swiss chocolate. Kasi minsan ka lang nandito, di ba? I-justify mo yung mga decision mo, go. Kasi hindi ko rin naman sinasabi na i-cut nyo na lahat ng chocolate, i-cut nyo na lahat ng karne, ng mga taba. Kasi for sure ako gusto ko pa rin kumain ng mga ganun. Pero siguro i-try na lang natin i-balance. Like for example, nagki-crave talaga ako ng chocolate tsaka tinapay. Sabi ko, sige magsasalad ako for lunch para alam mo yun, may para makapag-cheat day ako. Kung mag-i-balance nyo na lang. Kasi ang hirap din naman kung ika-cut natin lahat, parang hindi na masaya yung life, di ba? Dapat nag-enjoy pa rin tayo sa life. Pero na lang, i-balance na lang natin. Guys, buti may trash can lang din dito lang, no? Yun naman yung isa sa nagugustuhan ko sa Europe. Ang dami talaga nilang trash can mula sa Spain, no? Sa Spain, ang lalaki ng trash can nila. Tapos parang, pag kumakain ka, tapos parang naisipan mo lang, saan ko kaya tatapon to? As in, may makikita ka lagi na trash can. Also in Paris, marami rin ako nakitang trash can. And then dito rin, no? Switzerland. Available yung mga, so pwede kang kumain-kain dito, tapos may matatapunan ka, no? Saya. Yun na kaya yung Mount Titlis, no? Yun, no? Wow! Ang galing, no? Kasi city, lake, tapos yung mga snow mountains. Ay, meron din mga dun. Hindi ko na alam kung saan dyan yung Mount Titlis. Tara guys, hanap muna tayo ng hot choco. Hindi ko pa kinakain yung aking croissant. Kasi gusto ko ng hot choco para ipa-partner ko siya. Pero parang wala akong mahanap na hot choco. Puro mga kape lang yung nakikita ko. So guys, wala akong makita. So, dito na ako umano sa McDo. Nag-hot chocolate ako sa McDo. So, 4.5 francs. Tapos nag-text yung Gcash sa akin. Gcash card kasi gamit ko. 290 pesos, guys. Ang sobrang gwapo nung nagsiserve. As in. Sobrang gwapo nung crew. Tapos smiley face pa siya lang. Gwapo. Tapos, ako pa pala magtitimpla. Ano lang yata siya sa shake? Okay. Parang ganito siya, oh. Meron na siyang timplang milk. Gatas. Gatas siya, tapos bibigyan ka ng ganito. Ikaw yung magtitimpla. Di ako na-inform. Ganun pala yung hot choco dito. Pero ang sarap ng gatas, ha? In fairness. Hello. Guys, naglalagay lang ako ng hot choco. Hindi nyo pala ako. Gusto nyo ba makita yung crew na sinasabi kong gwapo? Tara, try ko videohan siya kasi mukhang mabait. Tsaka pala smile. Try ko kung... Nandiyan pa ba siya? Ang gwapo. Try ko ha, kung nandyan pa siya. Wala na yata siya eh. Wala na siya guys eh. Baka nagpunta na siya sa kitchen. Ang gwapo niya talaga eh. Sayang. It's okay. Ayan guys, inibin na natin yung hot choco and then kainin natin yung croissant. Dito tayo. Bakal ka ba? In fairness, ang dami yung bakal dito sa Europe ha. Kaso malamig na yata tong croissant ko kasi kanina pa ito eh. Choco Alpha. Anong matapang? Ay, parang malamig na nga. Yan.
Try natin. Medyo makunat na yung slight. Merong totoong chocolate. Akala ko parang chocolate na parang syrup lang, no? Merong totoong chocolate bar. Na-imagine ko kung crunchy to, tapos mainit. Super sarap. Ngayon pa nga lang na medyo ganyan na siya. Ano na siya, masarap pa rin, no? Although lumalamig siya, hindi siya tumitigas, no? Inumin natin yung chocolate kasi kanina pa talaga ako. Hello! Hi, you wanna say? Hi! Hello! It's a good idea to fix. Yeah, it's easy. Yeah, it's very easy. Yeah. Have a nice day. You too. Na-amin sila sa pamagnet ko dito, di ba? Sorry, I'm a Filipino. Of course, bida-bida ako. Yan, inumin natin yung chocolate na ako pa yung nagtimpla. Babawasan ko yung sahod. Ay, hindi, gwapo eh. Gwapo yung nag-serve eh. Babawasan ko yung sahod kasi ako pa yung nagtimpla ng... Okay. Yung hot choco niya, nagtatalo yung lasa ng milk tsaka choco. Dapat hot choco milk. No? McDo, sino ba yung manager dyan? Pwedeng ibahin nyo na lang yung pangalan. Hot choco milk dapat. It's good naman, pero nagkikrave ako ng super chocolatey na lasa. Hindi pa rin ako makaget over doon sa Madrid, yung Chocolateria San Gines. Yung chocolate, ang sarap kasi talaga ng chocolate dun. So yun yung kinikrave ko. Pero ito more of milk and chocolate. But not complaining, gwapo yung nag-serve. Sorry. Ano na kaya siya? Gwapo niya talaga. Parang so far siya yung pinakagwapong nakita ko dito sa Netherlands. Ay, Netherlands. Switzerland. Nalilito talaga ako sa Netherlands at Switzerland. Pares kasi may land eh. Ba't di ka nalilito sa Poland, Iceland? May chocolate bar talaga. Hindi siya syrup bar eh. No? Parang may palaman na Toblerone. Ngayon ko lang na-realize guys, yung presyo nito, di ba, 4.5, tapos yung salad 4.95. Almost magka-price na yung hot choco tsaka salad, no? Yung salad, mabubusog ka na doon, eh. Isang meal mo na, no? Ayun guys, nakita ko na naman si Kuya, yung sinasabi kong gwapo. Ayun siya. Ayun siya, ang gwapo. Kita niya? Super gwapo, no? Kuya. Oh my gosh. So yung pinaka-best na tourist spot pala dito sa Luzerne, matatagpuan sa McDonald's. Everyday na ako magdo-Luzerne guys. 40 minutes lang naman yung biyahe from Zurich. Okay lang naman. Hindi naman siya abala sa akin. No? Sobrang cute na ni Kuya. And then, ang smiley face niya pa. Nung nag-smile siya sa akin, parang nag-slow mo. Tapos yung inabot niya yung hot chocolate, dapat tinapon ko, no? Dapat tinapon ko yung hot chocolate. Tapos parang, tapos pag ibubuhatin namin together. Tapos, ikaw na nga ang magkukuha ng citizenship ko. Charing. Charing. Guys, mga TikToker. May TikToker doon nagla-live siya, gumagano siya. Feeling ko yung trend, yan yung trend na kapag nagta-travel ka, maglalakad ka na. I wanna tampang tapos nag-iiba-iba yung background mo, di ba? Gumagano siya. So yun guys, sinicheck ko yung itinerary. Akala ko malalayo yung next kong pupunta. Hindi pala, yung Dying Lion Monument. It's actually just 8-minute walk from dito sa may McDonald's. Kung saan ako bumili ng hot choco. So tara, let's go to our next itinerary. Go to the Dying Lion Monument. Ayan na guys. Ang bilis, no, walking distance lang pala talaga siya. Ayan o, the Dying Lion Monument. Kita niyo yung lion na yun? Check natin siya dito. Ayan guys, the Dying Lion Monument. So itong paano na nga bang story itong Dying Lion? Ito parang ginawa nila to parang to give honor for those people who fought during the French Revolution. So kinolonize sila ng France? Baka kinolonize ang Switzerland ng France kasi magkatabi lang sila, di ba?
kinolonize sila, tapos may mga tao, syempre mga Swiss, like they fought para sa kanilang freedom siguro or for their country. That's why, ayan. But kaya lion? Siguro kasi lion very brave, no? It's giving braveness. Tapos ayan. Diba, syempre dying lion. Yung mga brave souls na namatay to fight for their country. Yun ay aking ano lang ha, own interpretation kung bakit lion at kung bakit dying lion. But yeah, probably yan. Naka-carve siya. O, tignan nyo. Parang ito yung ano, stone structure. Tapos kinarve nila para ma-paint. Oh, nice. Gusto kong ka-picture dito. Kahit ano lang for remembrance lang. If you're into watches, guys, so ito yung mga relo-relo nila dito lang. No? That's 50% off daw sa second piece. So you buy one siguro and then the second one 50% off. 5 years warranty. Magkano kaya yan? Walang presyo eh. Ayun, may nakikita ko. Magkano yun? Kita nyo ba dyan, guys? Magkano yan? Nakita ko yung isa, guys, 249. So times 60, mga around 15,000 na. Pwede na rin. If you're into watches, may enjoy nyo siguro yung Switzerland. Kasi parang sa bawat kanto, may mga nagtitinda ng ano. Ang gaganda, oh. Oh my god, guys, yun yung sikat na pagkain dito sa Switzerland. Fondue. Sige, bukas. Bukas naman tayo mag-fondue, guys. Kasi nag-lunch na ako today, no? Pero yun yung sikat. Sana may makita ulit tayo bukas, no? Gusto ko matry yan dito. Kung may isa kong food na gusto kong matry sa Switzerland, yun yung gusto ko, fondue. Sa Italy, churros and paella. Sa Paris, yung mga croissant. And then yung sinasabi nyo na escargot. Tapos dito naman sa Switzerland, yan gusto ko yan, fondue. Tsaka Swiss chocolate. Gusto ko talaga yung Swiss choco. Guys, parang iba pala yung pronunciation. Hindi pala fondue. Sabi niya. Fondue. Fondue. Ganun pala. Dapat mo arte pala. Fondue. Fondue. Ganun. Fondue. 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 Cheese fondue. Swiss cheese Okay. fondue. Pag English, fondue. Pero pag French, fondue. Nalimutan ko rin. More videos on how to pronounce the names of traditional fondue. Cheese Fondue. Swiss. Fondue pala. Fondue. Kahit ano na lang, di ba? Iba-iba naman yung pronunciation eh. Pero nandito tayo, dapat fondue tayo. Pag nandun tayo sa States, fondue. Dapat may ganun. Fondue. Dapat ma-arte na. Fondue. Yung mga bikes nila dito, parang Japan din, no? Wala silang trust issues, oh. Ganyan lang sila mag-park. Pati yung helmet, iniwan nyo yung helmet nyo dyan. Ganun sila. Wala silang trust issues din, no? Okay guys, so next on our itinerary is yung Museg wall. Medyo may konting paakyat lang siya, no? Pero a few minutes walk lang din siya from the Lion, anong tawag doon? Lion Monument. Ayan. So ito yung Museg wall. Makikita niyo sa likod ko. Kita ba? Ayan, di ba? Merong malaking wall dyan. Ayan. Napapaligiran siya ng wall. Tapos, itong wall daw na to, di ba dati uso yung mga awayan, yung nag-aaway yung France and country dito. Yung parang nagsasakupan sila, yung i-colonize nila, tapos kasi gusto nila maging kanila. So, isa to sa mga paraan na naisip nila to defend their country from the attacks. So, nilagyan nila ng malaking wall dito. Parang it's part of their fortification, no? Yung parang pag-build ng walls around the city. Guys, basically it's a giant wall, ayan, that they built around the city. Yun, tas overlooking na doon yung mga mountain na. Yun, no? Ay, ang galing guys, diba dito tayo nang galing, inakyat natin to? Overlooking pala. Ang galing. Ay, ano, bundok pala itong pinuntahan natin. Kaya pala medyo hiningil ako ng slight. Kasi, overlooking pala siya ng Luzerne. Ay, ito na ba yung ano, ito ba yung
Yung wooden bridge. Yan ba yun? May clock dyan eh. Hindi ko na maalala kung saan ako nanggaling. Basta yun yung mga mountain. Woo! Snow Mountain. Tomorrow and in sa mga next nating lakad, pupunta tayo sa mga ganyan Snow Mountain kasi pupunta tayo sa Interlaken. Yun talagang pangarap pupuntahan dito sa Switzerland. Interlaken, Grindelwald, Lauterbrunnen, yun talagang pangarap po kaya ako ng Switzerland. Kumbaga sinide trip ko lang yung Luzern tsaka Zurich, pero hindi ako nagsisisi kasi ang gaganda. Buti na lang pumunta ako, no? Sobrang gaganda nila. Hey Luzern. Ito pala yung walls. So yung walls, ang tataas ng walls na binild nila, no? Hanggang doon. So parang binakuran talaga nila yung buong city. So siguro yung France nandun. Para pag nag-attack yung France dito, may bakod sila, no? Tara, lakad-lakad tayo. Itong bahay na to kapag gabi, alam mo yung parang mga pang Halloween special, no? Yung parang pwede ka mag-shooting ng mga horror movies. Tapos ganito pa yung mga puno, no? Yung parang may mga manananggal. Oh my gosh, Luzern, what a beauty, no? Grabe. Ayan guys, feeling ko ito yung Mount Titlis kasi out of all the mountains, ito yung pinakamalaki. Ayun, no? Diyan nagpunta sila Bea Alonzo tsaka si Dominic. Pero ayaw kong pumunta dyan na may jowa kasi Sorry, joke lang. No? Ang ganda. My gosh. Hindi ko alam na yung music wall, ano pala siya, overlooking. Akala ko wall siya. Pero overlooking pala siya sa city. Ang ganda. Susungkitin mga bituin para lang makahiling na sana'y maging akin. Puso mo at damdamin. Kung pwede lang, kung ama lang, kung akin ang mundo. Lahat naman na napuntahan ko sa Europe, naganda ko Spain. Grabe, amazed ako sa architecture. Tapos yung mga tao parang masiyahin, ganyan, very accommodating. Sa Paris naman, surprisingly, people are nice. Ewan ko, sa encounter ko, people are nice sa Paris. I also love the city. And then, pero yung Switzerland talaga, iba yung dating ng Switzerland eh. Alam mo, parang it really captures my personality na very calm. Sobrang kalmado niya guys. Sobrang ganda, sobrang scenic, tapos sobrang kalmado. Alam mo yun, parang kaya meron siyang special place sa aking puso. Kasi iba eh. Kahit sobrang big city nila, ang peaceful pa din. Ang ganda. Ang ganda, no? Oh my gosh, guys. Ay, Switzerland. Woo! So guys, we're back here sa Old Town. Ang ganda, ang galing, no? Lahat ng pinuntahan natin, walking distance lang. So, naglakad lang tayo dito sa Luzern. Ang ginastos ko lang na train is from Zurich to Luzern, which is covered na ng aking Eurail. So, wala na tayong ginastos sa transport. Tapos nilakad lang natin lahat ng tourist spot. Although may isa ako na hindi mapupuntahan, yung cranes. Kasi kailangan daw mag-cable car doon. But I think I'll just drop that. Basically, na-enjoy ko naman yung stay ko dito sa Luzern. Naikot natin yung city, no? Ang walking ko lang mga 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes yung from one itinerary to another. So you can also follow that if you want. So we're back lang here sa city. Magtingin-tingin nga tayo. May mga nakikita ko mga small shops na bilihan ng damit. I-check lang natin kung mga magkano ba yung kanilang paninda dito. Ayan ho. May local shop siguro ito. PKZ Men. Yan, mga pang lalaki. Love it. So mga... Ayan lang na 19 lang. 19.90 or mga 20 francs, mga 1,200 pesos. Ganyan na siya. Oh, cutesy. Gusto mo mong bumili bili kaya tayo para meron tayong remembrance sa Switzerland, no? Yung hindi lang makapal kasi yung luggage ko not giving na, guys. Pero ang gaganda ng mga polo nila. Ay, ba't ang mahal nito? 49. Mahal pala, guys. 50 francs pala. So ito pala, it's a prank. Charing,
Hindi pala francs. It's a franc lang pala. Bakit 19 yung nakasulat dun? Mahal pala guys, 49. So mga 3,000 pesos, no? Ganun. Ito naman 39. Bakit 19 dun? Oo, 49. 3,000 pala guys. Naloko tayo dyan ha. It's a prank. Siguro, among all of these clothes, meron dyang mga 19. Pero, hahanapin mo ano ba yung 19 dyan. But most of them, 49, 39. Ito daw, 59. Tama kaya yan? Baka hindi na naman franc. Baka it's a prank na naman. 59 daw to. So, mga 3,600. 3,600 lang to. Parang hindi totoo yun. O, diba 89? It's a prank na naman. 89.9 francs. Pero ang ganda nito, no? Although wala naman akong luggage na ganyang kaano. Guys, mayroon ding H&M dito. Pasok na tayo. Check natin yung mga presyo sa H&M. Oh, ito. 39.95. 39.95. Mga 2,400, no? 2,400 pesos. Ay, hindi pala. Ito pala. 50 na naman. So, mga 3,000. 3,000 pesos itong ganyan. Ito guys, na parang pang winter. 79 or mga 80 francs. Mga 4,800, no? Ganun. Mga almost 5,000 pesos. Ito, same din. Mga 80, oh, 80 francs. So, mga 4, almost 5,000 pesos. Not bad na rin. Parang sa Philippines din siguro, no? Ang weird, walang pang lalaki yung H&M na to. 5 floors sila, no? 3 pang babae, tas yung isa, lalaki na pang kids. Yung isa, pang babae pero pang kids. Walang for men. Yun guys, may nakita naman akong 15 francs. Pag ito franc na naman ha. Gana ba? Oh, in fairness, naka-sale from 100 francs, 27 na lang. So from 6,000 pesos naging ano na lang, 1,718, no? Ganyan. Tama ba? Oh, yan, mga 18 nga lang to. 18 Swiss francs lang ito. Tapos may tinda ng sandwich dito para malaman nyo lang kung mga magkano. Ayan. Siguro kapag small, 9 francs. Pag malaki ba yon, yung 13.5. So ganun yung mga presyo nila. Almost mga 500, 600 pesos, no? Ganun. Ito 7.5. If ever lang na mag-crave kayo ng parang mga footlong, at least meron kayong idea, mga ganun yung presyo nyo, mga 600, 500, 700 pesos. Hopefully malaki na yun, makakabusog na yun para isang meal. But if malakas kayo kumain, dalawa, edi mga 1,000 plus. Yes, meron ako napanood na foreign vlogger, tapos nirecommend nila tong Bachmann. Nasa listahan ko nga siya eh. Nasa listahan ko siya ng itinerary. Ito pala yun. Nadaanan ko na siya kanina, hindi ko siya napapansin. Yun na pala yung Bachmann. Bibili ba tayo ng bread? Parang hindi pa ako like super gutom. Pero, do you want to give it a try lang? Ganyan yung mga bread nila. Siguro bili na lang tayo ng, ayun no, mura lang naman. 1.7, 1.6. Bili tayo ng isa para matry lang natin. Ito yan. Hindi rin siya super mahal Guys, I think that's it for now, no? So bumili lang naman ako ng kape and then ang croissant. Binayaran ko sa 5 francs, no? Medyo umaambon na and medyo paggabi na rin. So siguro maglalakad-lakad na lang ako ng konti dito and then babalik na rin tayo sa Zurich. So maraming salamat guys sa pagsama sa akin dito sa napaka peaceful na lugar, Luzerne, no? So, bukas ulit may bago tayong lugar na bibisitahin dito sa Switzerland. So maraming salamat and I'll see you again on the next one. Bye bye.